Hi everyone! Good afternoon sa inyo sa mga followers ko, sa mga subscriber natin. Bigyan ko lang kayo ng konting idea kung meron kayong photo booth na hindi masyadong nagagamit or wala kayong masyadong event. So pwede nyo gawin to sa bahay nyo no, kung medyo may space kayo. Lagay nyo lang yung ano nyo yan, lagay lang kayo ng backdrop nyo, prepare nyo lang. Since hindi kasi ako nakapag-event ngayon, so ngayon, parang ano lang, trip-trip lang din. So bigyan ko lang kayo ng idea, no? So example, ito yung photo booth nyo, ito yung photo booth ko. So naglagay lang ako dyan ng ano, mga props, konting props lang. So para sa mga bata lang din, no? Pwede ko silang ano, picturean kahit walang bayad or pero naglagay ako sa labas kahit 50 pesos lang, parang ano lang. Balik pagod lang din. So ito, kaya open natin yung ilaw ng photo booth natin. So yun lang yung gamit kong ilaw dyan, no? Yung ano natin, LED light. Pang ano lang para makita nyo lang sa video. So tulad niyan, ito yung printer natin, Epson L805. Tapos ito naman yung laptop natin, no? Nilabas ko lang. So ito yung photo booth box. So pansinin nyo, open natin yung camera syempre. So gamit natin camera is 1200D. 1200D na nakadami battery na. Ayan. So open din natin yung X2T natin. Ayan. Ito yung ano natin, lights natin. Gumagamit tayo ng SK400. So, off ko muna yung ilaw para makita nyo. So, ganyan na yung tsura niya pag walang ilaw. Gamit ko kasi kanina LED lights lang. No? Ito yung boot box natin. Ayan, no? Madilim, no? Laptop, printer, boot box. Open natin yung ano natin na naka-modeling light. Ayan. Ayan. Modeling light, no? Shoutout nga pa dito sa aking SK400, no? Yan yung kalakas yung ilaw niya. Yan yung isang klase ng diffuser na meron tayo. Meron din tayong umbrella. Ay, yung lights. Meron din tayo yung boot natin, no? Meron din siyang light dito sa gilid. Kung anong ilaw ang gusto nyo. Pwede naman puti. Tapos, kaya yung mga props na gamit natin, no? So, kung napapansin nyo, ayan. Gawa lang kayo ng ano, maraming templates. Ayan, naka-live view tayo, ayan. Naka-live view yung ano natin. Yung boot natin. Tapos, sa layout natin, yan. Gawa lang kayo ng maraming layout. Tapos, i-integrate nyo lang dito sa photo boot natin. Launch natin yung event. Kapag nilaunch natin, naka-live view yan. Pag click nyo na itong button dito, ayan yung mga template natin, no? So, kung mga ano lang kayo, studio lang, gawa lang kayo mga ano, layout na hindi na kailangan ng mga may pangalan, yung mga plain lang. Para kahit ano mapili nila, okay lang, no? Ayan, kung napapansin niyo, ang dami nating templates. So, zoom natin para makita nyo, no? Saan natin. Ayan yung mga template na ginawa natin, no? Mga simple lang. Para pagka kahit sino mag-picture, okay lang, walang pangalan. Diba? Konting design lang. Ayan. So, nakikita nyo? Ayan. Mga templates natin. Ayan. Mga wala tong pangalan. Pang ano lang, pang photo studio lang. Mga plain lang. Roblox. So, meron mga ano dyan, mga may pa-portrait, meron pa landscape. Tapos, meron din 4 cuts, no? Kasi minsan mga bata, syempre, 4 na picture ang gusto, tag isa-isa meron sila. Meron pa ano, Polaroid, 2 lang. Ayan. Yung nakikita nyo sa screen. No? Christmas 2024 pa, no? Ayan. Yung mga big idea lang to para sa mga hindi masyado nagagamit yung ano nila, photo booth nila or wala masyadong event. Pwede nyo rin tong gawin, no? Ayan, para may idea lang kayo. Tapos, ayan, labas lang tayo ng konting props. Testing natin, no? Setup natin. Wait lang. Check lang natin, no? Dito kasi sa pwesto ko ngayon, pwede natin setup lang yung camera setting natin so sa mga nakabudami battery, wag niyo masyadong i-test photo kapag nandito kayo sa camera wizard, no? Kasi magdi-disconnect yung mga camera niyo pag mga nakadami battery. So ang gagawin niyo lang, kung kabisado niyo na yung setting nyo, sa akin kasi kahit 160 pwede, okay lang.
Tapos aperture natin ng 7.1 lang. Kita nyo ba sa camera? Ayan, yan. 160 lang shutter speed natin, 7.1. Tapos 200 lang yung ISO, pwede na yan. Tapos, gagawin nyo, punta lang kayo dito sa Wizard. DSLR camera Wizard. So, kapag hindi kayo nakadaming battery, okay lang na magpaulit-ulit kayo ng ganito, no? Kasi hindi magdi-disconnect yung camera niya, pero testing natin na kung hindi magdi-disconnect. So, shutter speed natin 160, 7.1, 200. Etong nasa baba, ito yung ginagawa, naka-auto ano kasi ito eh. Hindi yan mababago, so ito yung susundin niya, no? Ay apply nyo lang, since ito yung setting natin sa camera, apply lang. Tapos next, nakadami battery ka, normally nagdi-disconnect to pagka nag-test shot ako. Ayan. Pero pag hindi, okay lang yan. Ay, hindi na ka. Check natin, parang hindi siya nakakonect. Ayan, naka-A na siya. So one more. Check natin ulit. Test shot tayo ulit. Right and more. Ayan. So darken tayo. Ayan. Minsan di siya kumakagat, no? So 160 sa 7.1 tayo dito. Tapos ISO na 200 lang. Then DSLR camera Wizard. Siyempre external flash. Yan, tapos apply nyo lang. Tapos test shot. Ayos na yan. Mukha lang maliwanag yan pero ayos na yan. Tapos kapag ka, sa mga nalilito dyan, kapag gumamit kayo ng camera Wizard, siyempre ito yung setting nyo. So pag double check nyo lagi yung setting nyo kung kumakagat ha. So 160, 7.1, tapos dito 200 lang. Tapos ito click nyo to pagka para mag auto exposure yung ano nyo, yung live view nyo. Hindi naman apektado yung camera setting nyo dyan kapag chinek nyo to. Kasi pagka naka-flash kayo, syempre mag-iiba yung setting nyo. Ayan, katulad nyo sa akin, 160, 7.1, saka 200. So, dapat naka-check to para during live view, naka-auto exposure po yung camera natin, no? Yung live view lang yan, hindi po apektado yung pinaka-setting ng camera. So, testing natin. Launch natin yung event. Doon tayo sa unahan. Ayan. Malabo ka. Nagalaw kasi. Ayan. Bali yung natin, camera kasi natin, walang autofocus yan. So, nag-ano kayo. Manual focus lang yan. No? Ayan. So, example, ayan. May mga bata magka-picture lang. Check lang, syempre. Full screen natin. Check lang sila, syempre, gagawin nila. Pipili mo lang sila ng templates. Example, yan, yung template na yan. Pili tayo na mas okay. Sa ano magusto nyo, portrait o landscape? Ano na lang tayo? Gusto ko pa portrait. Ito na lang, landscape na lang. Testing natin itong block. So, testing natin. So, bali ginawa ko setting dyan. Normal na settings natin kapag nag-e-event is 10 seconds yung countdown para may time silang kumuha ng props, no? Para may time sila kumuha ng props. So, kung nakita nyo, maliwanag yan. Ayan, ganyan kaliwanag kapag naka SK400 kayo na lights, no? So, 10 seconds countdown yan during ng photo. Tapos, 5 seconds na viewing. Tapos, 10 seconds ulit na succeeding na photo session, no? Ayan, 10 seconds. Ayan, kung makikita nyo, sharp naman yung video natin, yung picture natin dyan. Tapos maliwanag, di ba? Maliwanag yung mukha. Yan yung unang titignan yung mukha na maliwanag, no? At ayan, kahit dilaw yung modeling light, puti pa rin nalalabas dyan, no? So, kung gusto nilang
Ayan. Props. 10 seconds dapat yan kasi para may time makukuha ng props, no? Ayan, di ba? Ayan, nakikita nyo naman yung picture natin, quality. Ayan, yung backdrop natin, sequence na white to eh. Ayan. So, ayan. So, sa mga gusto rin ng photo booth, medyo di ko na rin kasi naasikaso ito yung photo booth ko. Kaya parang nagagamit ko lang to pag may event yung sa family lang. May birthday sa amin, yun na, doon ko lang to nagagamit eh. Kasi more on tutorials ako ngayon talaga sa photo booth. Kaya hindi ako nakapag-event. So, kung gusto nyo to, PM nyo lang ako sa YouTube ko. Comment kayo. Tapos sa Facebook, Boss TV Tutorial. Message kayo sa akin, direct message. Or sa TikTok, Boss TV Tutorial din. Message sa akin doon, DM lang kayo. Sa reply ko kayo, active naman ako sa TikTok at sa Facebook. Sa YouTube, ganun din, sa comment lang, no? Ayan, kung gusto niyo siya, ayan. SK400 yung lights natin, tapos naka 1200 di tayo na camera. Monitor natin 19 Hz yan, no? Pero hindi siya touchscreen. Props, marami tayong props. Bigay ko sa inyo lahat kung sino makakabili ng ano natin, photo booth natin. So, alam ko meron ako nito, mga 10 lang ako nitong eye props. Pero itong hand props, meron ako nitong around 40 plus. 40 plus yung hand props natin. Tapos itong mga head props, meron ako niya na 30 plus kung di ako nagkakamali. Tapos, syempre, yung backdrop, meron tayo sa bahay. Backdrop stand. Ito, backdrop natin, sequence na black na. Sequence na black. Sequence na silver. Ayan. Tapos, printer natin, kung hindi nyo pa nakita, yung printer natin, Epson LA205. Naka-pigment na yan, converted na yan. No? Converted na sa pigment. Tapos, yung laptop, hindi kasama yan, syempre. Pero lahat ng cables, kasama yan. Pakita ko yung loob sa inyo. Open natin yung flash. Ito yung load ng bootbox natin, no? Kung napapansin nyo, 1200D meron tayo. Tapos, ito yung niya. Yung ating X2T na trigger. Brand nyo lang yan, tsaka itong SK400, brand nyo lang po nabili yan. Ginamit ko pa lang yan sa vlog, di pa nagamit sa event. No? Tapos yung camera cable, syempre kasama din yan. Saka ito, yung may ring light na yan. Yung sa baba naman, ganito ang itsura. Ganito yung itsura niyan. Ganito yung itsura niyan. Tapos, yan, 19 inches. Tapos, mayroon siyang, yan, may extension siya. Kompleto na yan, ha. So, message lang kayo sa akin, DM lang kayo kung gusto nyo ito. Lobat na yung natin, laptop, no. So, yung mga ibang shots natin, yan. Yan yung print out nung natin. Print out nung ating printer, no. Naka-pigment ink po yan, no. Malinaw yan, no. Diba? Pigment ink po gamit natin dyan. Partida yung pa to, glossy lang to, So, pinag-compare ko kasi yung glossy tsaka yung matte. So, mas maganda yung print ng matte talaga. Pero tingnan nyo naman yung print ng glossy, maganda rin din. Ayun na, shoutout lang sa followers natin dyan at saka sa mga subscriber natin sa YouTube, Facebook, tsaka sa TikTok. Sana panoorin nyo lagi yung para may matutunan kayong bago. Abangan nyo yung ibang tutorials natin sa photo booth. Meron pa ako mga hindi na-upload tsaka for editing pa kasi. So ayan, salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung anong mga pwede nyong pagkakitaan sa photo booth. No? Thank you for watching.